Nagwagi ang grupo ng walang utak na general laban kay Terra at sa mga kawal. Ikinasiya naman ito ni Maran dahil inakala niyang tiyak na ang kanyang tagumpay sa trono. Napansin naman ni Maran na hindi pa niya nakikita ang bangkay ni Maya at Shira, kaya't naitanong niya kung nananatili ba sa loob ng pinasabog niyang karwahe ang mga ito. Masayang ipinaalam naman ng isang tauhan ni Maran na natagpuan niya ang dalawang hinahanap ng kanilang general. Nang buksan nila ang karwahe, tumambad sa kanila ang walang buhay na si Maya at Shira, sugatan ang mga ito dahil na din sa malakas na pagsabog. Pangmamaliit naman ni Maran na ito ang mangyayari sa sino mang magpapadala sa tawag ng laman, na naging dahilan ng walang hirap niyang napabagsak ang God of Death. Napansin namang agad ni Maran nag-espadang nasa tabi ng dalawa, at agad nayab na kilala ito bilang Devilurf kaya't nagmamadali niya itong kinuha. Takang natigilan naman siya ng hawakan ito matapos makaramdam ng kakaiba, at walang ano-ano'y bigla na lang itong malakas na sumabog. Lahat ng tauhan ni Maran ay nadamay sa malakas na pagsabog, mawasak ang buong lugar dahil dito, kasabay nun binalot ng makapal na usok ang buong daanan. Sa kabilang banda agad na sinalag ni Mari ang paparereng na atake ni Mami, kasabay nun ang mataas niyang sipa upang ibalik ang atake sa babae. Natigilan naman si Mari at Mami sa paglalaban matapos madinig ang pagsabog, puno ng kuryudidad pa silang napatanong at sabay na tiningnan ang ibaba. Nawasak ang makapal na bundok sa gilid sa lakas ng pagsabog, at makikitang nakatayo si Maran sa gitna na nagtamo ng mga sugat nang mapawi ang makapal na usok. Ilang beses pa siyang umubo at halos lamunin ng galit at kahihiyan, dahil naisahan siya ni Shira at Maya na inakala niyang napatay na niya. Naglakad si Mari at Mami palapit kay Maran saka itinanong kung ano ang nangyari. Galit na sagot naman ni Maran na niloko siya ni Maya dahil hindi tunay kundi isang puppet ang nakahiga sa loob ng karwahe. Tinapunan pa niya ng may pagdududang tingin ni Mami na para bang pinagbibintangan ito sa nangyari. Ngunit agad na intindihan ng babae ang ibig niyang sabihin, kaya't agad niyang sinabi na wala siyang nilalabas na impormasyon sa mga ito. Aminado si Mami na minaliit niya ang kakayahan ni Maya at di niya naisip na malalaman nito ang kanilang plano, namamangha din siya kung paano sila nakontra ni Maya sa napakaiksing oras upang maghanda. Inis pa niyang saad kay Maran at Mari na walang kwenta ang mga ito, dahil hindi man lang nila mapatamba ang isang babae, walang pagpapalim pa siyang umalis dahil aniya ay nagsayang lang siya ng oras na makiisa sa dalawa. Sa kabilang banda sa hindi kalayuan ay naruroon si Maya, Terra at ang ating bida habang nakasakay ng dragon, kita din nila kung paano sumabog ang inihanda nilang patibong sa mga mapangahas na general. Inasahan na ng prinsesa ang binabalak ni Mami kaya't sa ganung paraan na kumpirma nilang konektado nga ito sa iba pang general. Isang napaka-perpektong plano ang gumamit ng karwahe bilang panglito at dumaan sa himpapawid sakay ng dragon, kaya't ang tatlo ang nabiktima ng sarili nilang patibong. Batid ni Maya na hindi gagawa si Mami ng isang bagay na walang kapalit, maging ang ginawa ng alagang ahas nito kay Shira ay hindi lang para sa kasiyahan. Dahil doon agad naisip ni Maya na plano ni Mami na paalisin sila ng mas maaga, upang magsagawa ng pananambang. Alam din ni Maya na dahil hindi ganoon kalakas si Mami ay kakailanganin niya ng kasabwat, at naisip niya nang ang walang utak na si Maran ang tatargetin nito na madali lang mapaikot sa palad. Nilingan pa ni Maya ang ating bida saka naitanong kung gawa lang ba talaga sa bato at kahoy ang napakalakas na pasabog kanina. Sagot naman ni Arum na hindi lang ito basta bato at kahoy kundi mga pinagsama-samang potassium nitrate, charcoal at sulfur hanggang makalikha ito ng simpleng bomba. Isa lang ito sa munting kaalaman ng isang hero dahil bukod doon, gamit ang nakakondisyong isip magagawa niya ding lumikha ng malakas na armas. Hindi naman napahanga si Terra sa ating bida dahil para sa kanya, ang bomba ay kagat lamang ng lamok sa mga demon at magagawa lamang nitong makapinsala kapag masyado silang nagpakampante, kaya't mas importante pa din ang estratehiya kesa anumang armas. Masaya naman si Arum dahil ang kasakiman ng walang utak na si Maran at pagkakampante ni Mami, ang naging dahilan upang magtagumpay sila nang hindi nakikipaglaban ng pisikal. Ayon pa kay Arum pinakamahusay na taktika ang pasukuan ng kalaban ng walang ginagamit na lakas. Nang madinig ito ni Maya ay agad siyang napalingon at sinabing hindi pa niya nadidinig ang ganoong klase ng taktika, tanong pa niya kung estratehiya ba ito ng militar. Sagot naman ni Arum na ito ay mula sa Art of War ni Sun Tzu kasabay ng tanong, kung paano nalaman ni Maya na isa itong estratehiya ng Mikaitor.
Ginamit pa ni Arum ang tablet at ipinakita kay Terra ang sinabi niyang Art of War, ngunit walang maramdaman na paghanga si Terra kundi inis. Hindi naman na pinagtakhan ni Maya ang kakayahan ng mga taong lumaban sa mga demon, dahil na din sa taglay ng mga armas, estratehiya, teknolohiya at iba pang magagandang mga bagay. Alam din ni Maya na magiging advantage nila itong laban sa mga kalaban. Agad naman sinabi ni Arum na handa siyang ituro ang lahat ng nalalaman niya kay Maya, kaya't napaisip naman ang prinsesa sa sinabi nito. Ngunit para kay Terra hindi dapat pagkatiwalaan ng lubos ni Maya si Arum, dahil ani ay likas na sa mga tao ang mangloko at alam niyang hindi sila tutulungan ng ating bida upang labanan ang mga tao. Natulala naman ang ating bida habang nasa isip na mukhang nagkakautak na ang bayolenteng si Terra, habang sarkastikong sinabi ni Terra na ang pananahimik ni Arum ay nangangahulugang tama ang lahat ng kanyang sinabi. Sinabi naman ni Arum na ang pinaka-importanteng straight hair ay ang pagiging handa, dahil sa gitna ng laban walang kaibigan o kaaway kundi tanging mga bagay na mapapakinabangan ang mahalaga. Paliwanag pa ni Arum na meron silang tinataging sekreto at mayroon ding iisang kalaban, kaya't sa kasalukuyan sila ang pinakamagbebenepisyo sa kanilang alyansa upang masiguro ang tagumpay. Saad pa niya na mas pumapabor itong higit sa prinsesa kesa sa kayang sarili. Alam ni Arum na ang tanging paraan lang upang makalaya sa pagiging monstro ay ang maintindihan ng kanilang kahinaan, at ang darating na Fourth Clan Conference ay isang perpektong oportunidad upang magawa iyon. Kung magagawa ng ating bida na makuha ang tiwala ni Maya hindi imposibleng magawa niya ding umakyat sa tuktok ng pinakamakapangyarihan. Matapos mag-isip sinabi ni Maya na pumapayag siyang turuan ni Arum ng kaalaman sa militar, estratehiya, at sining sa pakikipaglaban ng mga tao. Napawi naman ang ngiti ni Arum nang hawakan siya sa braso ni Maya, saka pinagbantaang hindi na siya magiging asawa ni Shira kapag nalaman niyang may lihim na plano si Arum. Matapos ang pag-uusap inumpisahan na ng tatlo ang paglalakbay sakay ng dragon. Bumaba sila sa isang lilib na lugar kung saan maaaring magkasalamuha ang apat na clan, dito din nagaganap ang palitan ng kalakal kaya't ganon na lang kahigpit ang batas na pinapatupad doon hindi pa din maiwasang mamangha ni Arum dahil ito ang unang beses na makakita siya ng ibang mga monstro liban sa demon. Isang magandang babaeng beast naman ang tahimik na naglalakad sa harap ng mga wing clan, at dahil na din sa pagiging lalaki ng mga ito walang pag-iisip nilang binastos ang babaeng mula sa beast clan, agad napasigaw ang babae dahil sa ginawa ng mga ito ngunit pang-asar pa ng wing clan, na ito naman talaga ang gusto ng babae kaya't inihera ang malaking pang-upo sa kanila. Galit na sinita ng lalaking mula sa beast clan ang dalawang lalaking may pakpak, saad pa nito na hindi nila alam ano ang maaaring kahinatnan ng kanilang ginawa. Pang-asar naman ng wing clan na masyadong boring ang mga beast clan, kaya't ikasisiya niyang ipakita sa mga ito kung ano ang totoong laban. Kaagad sumugod ang dalawang lalaki ng beast clan upang atakihin ang lalaking may pakpak, ngunit bago pa sila makalapit mabilis itong lumipad pataas saka nakangising ng asar pa sa kanila. Tumatawang saad pa ng mga wing clan na talagang mga tanga ang mga beast na ang kakayahan lang ay makipaglaban sa ibaba, saad pa niya na makikila nila kung bakit dapat katakutan ang mga wing clan. Pinaulanan nila ng lilang mga lason ang mga beast clan kaya't taranta at nagdudumaling tumago ang mga ito. Ginamit naman ng mga beast clan ang mga prutas upang atakihin ang mga wing clan, sa pamamagitan ng pagbato sa mga ito. Nang matamaan ang mayabang na lalaki sa ulo agad itong bumulusok sa lupa, na lalo namang ikinagalit ng kanyang mga kasamahan at pinagbantaan pang papatayin ang beast na may apat na paa. Ang muling pagbangon ng mayabang na lalaki ay siya namang pagsisimula ng panibagong kaguluhan sa pagitan ng dalawang clan. Sa isang banda tahimik na pinapanood itong lahat ng tatlo at hindi nila magawang umawat o pumagitna. Bagaman nais na ni Arum na makialam ngunit alam niyang hindi ito makakabuti, ayon na din sa mga sinabi ni Maya. Ayon pa kay Terra sa lugar na iyon ay hindi tinitingnan ang katayuan o posisyon ng isang monstro, kaya't kung pipilitin mong manggialam walang sino man ang maglalakas loob na magprotekte sa iyo. Ito din ang dahilan kung bakit pinili ni Catherine ang lugar na iyon dahil na din sa ganoong kaisipan. Napansin naman ni Arum na napalunok ng laway ang dalawa nang mabanggit ang pangalan ni Catherine, kaya't agad niyang tanong kung ganoon ba talaga nakatakot ang babaeng iyon. Sagot naman ni Maya na hindi pa sapat ang salitang nakakatakot sa pagpapakilala sa babae, dagdag pa niya na malalaman itong lahat ni Arum oras na makita ang alchemist.
Matapos ang mahabang paglalakad tumigil ang tatlo sa harap ng isang gusali, kung saan matatagpuan ang opisina ng alchemist na si Catherine. Napalunok ng laway si Arum dahil sa kaba nang unti-unting bumukas ang pinto. Ngunit napaltan ng pagtataka ang kaba niya nang makita ang munting robot na sumalubong sa kanila. Agad itong nagpakilala bilang si Moto at sinabing handa siyang asikasuhin ang mga bagong dating. Pinaliwanag ni Maya na si Catherine ay malaki ang kuryudad sa siyensya at teknolohiya ng mga tao, kaya't nang makita nito ang munting robot ay agad niya itong ninakaw. Sinabi ni Terra sa robot na ang Demon Princess na si Maya ay may nais ikonsulte kay Catherine at ganun na din upang bumisita.